Muling binuhay ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ang kumpiyansa ng mga investors matapos niyang kumpirmahin na ang kanyang prediction noong taong 2024 ay natupad na or nagkatotoo. Ayon sa kanya, ang mga bangko ay nagsimula ng gumamit kay XRP sa kanilang mga international payments. Ginawa niya ang pahayag na ito sa IMF panel nitong nakalipas po na October 2025. Kasama po si Ginoong Ross Lecau ng IMF. Ang sandaling iyon ay naging makasaysayan para kay Ripple dahil pinatunayan nitong hindi lang puro salita ang kanilang vision. Ito po ay naging realidad na or katotohanan. Ang kumpirmasyon mula mismo sa CEO ay nagbigay ng bagong sigla sa market, kaya't marami pong traders at investors ang muling pumasok kay XRP na siyang nagdulot ng positibong momentum sa presyo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan po siya ang ating nakikita. Rito ay walang iba kundi ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngayon ay paano nga ba nagsimula ang kanyang prediction? Sabi rito ay Garlinghouse recalled his remarks at the previous year's Singapore FinTech Festival, saying, "Within a year, I predicted that financial institutions like banks would be using XRP in their payment flows. It turns out I was right." Iyan. Ibinahagi daw po ni Ginong Garlinghouse na noong nakalipas na 2024 Singapore FinTech Festival, sinabi niyang sa loob ng isang taon ay gagamitin na ng mga bangko sa XRP sa kanilang payment systems. At ngayon ay nangyari na nga ito. Ang kanyang pahayag na "it turns out I was right" ay mabilis na kumalat sa buong crypto community na siyang nagpapatunay na si Ripple ay hindi lang basta project kundi isa ng aktwal na ginagamit sa global finance. Kaya ang market impact po nito ay dahil sa pagpapatunay na ito, mas lumakas ang kumpiyansa ng mga institutional investors na si XRP ay may tunay na gamit at hindi lamang po siya speculative asset. Paano naman po gumagana ang on-demand liquidity ni Ripple? Sabi rito, the statement originally shared by All in Crypto on X quickly spread across the crypto community. It highlights how Ripple's on-demand liquidity or ODL solution, which uses XRP as a bridge currency, has transitioned from testing phases to real-world usage. Ayan, ayon po sa mga ulat, ang Ripple On-Demand Liquidity or ODL ay tuluyan ng lumipat mula po sa testing patungo sa totoong paggamit. Ang ODL ay ginagamit si XRP bilang tulay sa pagitan ng dalawang currency, kaya mabilis at mura ang international payments. Dahil po dito, mas maraming bangko ang nagiging interesado dahil mas epektibo po ito kaysa sa lumang SWIFT system na matagal at saka magastos. Ang market impact po dito ay habang patuloy na ginagamit ng mga institution ang ODL, nagiging mas matatag ang demand para kay XRP na posible pong magpataas na kanyang presyo sa mga susunod na buwan. Aling mga bangko ang kasalukuyang gumagamit kay XRP? Sabi rito ay in 2025, reports indicate that several banks and financial institutions have adopted Ripple's technology for cross-border payments. SBI Remit, a subsidiary of Japan's SBI Holdings, is using XRP to enable faster and more affordable remittances across Asia. Ayan, ngayon pong taong 2025, ilang mga bangko na ang aktwal na gumagamit ng technology ng Ripple para sa cross-border payments. Ang SBI Remit po ng Japan ay isa sa mga ito. Gamit sa XRP upang mapabilis at mapamura ang remittance services sa buong Asia. Ibig pong sabihin ay hindi lang ito experiment, kundi isa pong aktwal na operasyon na nakakaapekto sa totoong ekonomiya ng mga bansa. Sa market impact, ang ganito pong paggamit mula sa mga higanting institution dito sa Asia ay nagdadala ng matatag na demand na maaari pong magpatatag sa presyo ng XRP sa long term.
Sunod na tanong ay ano naman ang ginagawa ng Santander gamit ang RippleNet? Sabi rito, similarly, Santander continues to employ RippleNet to power international transactions with improved settlement times and reduced costs. Yan, si Santander, isa po sa pinakamalaking bangko sa Europe, ay patuloy na gumagamit ng RippleNet upang mapabilis ang kanilang international transactions. Dahil po sa technology ito, nababawasan ang oras ng settlement at bumababa ang transaction fees. Ipinapakita po nito na ang mga traditional institutions ay nagsisimula ng yakapin ang blockchain at si XRP ang nasa gitna ng pagbabagong ito. Ang market impact po dito ay kapag patuloy na ginagamit ng mga pangunahing bangko itong sa XRP, mas lalaki po ang kanyang reputasyon bilang core liquidity asset na siyang magbibigay ng long-term bullish pressure sa market. Paano naman po natupad ang prediction ni Ginoong Garlinghouse? Ayan, sabi po rito ay these live implementations confirm Garlinghouse claim. What began as a prediction in 2024 has become a demonstrable reality, with XRP now operating within the payment flows of regulated financial institutions. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Ang mga aktwal daw na paggamit kay XRP ng mga bangko ay malinaw na patunay na tama ang prediction ni Ginong Garlinghouse. Nitong nakalipas na taong 2024, marami po ang nagduda. Ngunit ngayon, si XRP ay bahagi na ng mismong payment system ng mga regulated institution. Ipinapakita po nito na ang blockchain integration sa banking ay hindi lang ideya kundi isang nagaganap na katotohanan. Kaya sa market impact, ang ganito pong development ay karaniwang nagdudulot ng long-term investor confidence na maaari pong magdala kay XRP sa bagong price discovery zone. Ano naman ang susunod na prediction ng Ripple CEO? Sabi rito ay he look ahead, predicting another industry shift that could redefine banks' role in crypto. He said, one of the things that will surprise us a year from now is that banks will be custodying digital asset directly. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin yan? Hindi po tumigil itong si Ginong Garlinghouse sa unang tagumpay. Ngayon, naniniwala po siyang sa loob ng isang taon ay makikita natin ang mga bangko na mismong nag-iingat or nagka-custody ng digital assets. Ibig sabihin, sila mismo ang magiging tagapangalaga ng crypto holdings ng kanilang mga kliyente. Isang malaking hakbang para sa integration ng traditional finance at saka ang mundo ng blockchain. Kaya ang market impact po nito, kung mangyari nga ito, mas tataas ang institutional participation sa crypto market at posible po itong magsimula ng bagong bull run dahil sa dagdag na kapital. Saan naman po magsisimula ang pagbabagong ito? Sabi rito, he emphasized that this move would likely begin in Asian markets, noting banks are profit motivated and with regulatory clarity, they will lean into these markets. Yan, ayon po kay Ginong Garlinghouse, ang pagbabago ay posibleng magsimula sa ASEAN region. Dahil po sa malinaw na regulasyon sa mga bansang ito at sa kagustuhan ng mga bangko na kumita, mas malamang na dito unang makita ang mga institution na magka-custody ng mga digital assets. Ang Southeast Asia ay mabilis po na nagiging sentro ng blockchain innovation. Kaya ang market impact po nito ay kapag nanguna ang ASEAN sa adoption, pwedeng maging bagong epicenter ito ng crypto liquidity at magdulot ng mas malawak na demand para kay XRP. Sunod na tanong ay bakit po napakahalaga ng regulatory clarity sa mga bangko? Sabi rito ay clear regulations are the main factor giving banks the confidence to engage with digital assets. The IMF panel discussion highlighted that regulatory frameworks in Asia and Europe are becoming more mature, enabling financial institutions to safely explore areas such as custody, settlement, and blockchain integration.
Paliwanag po natin yan. Ang malinaw daw na regulasyon ang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga bangko para makisali sa digital assets. Sa IMF panel, pinag-usapan po sa Asia at saka Europe na unti-unti nang nagiging maayos at ligtas ang mga batas para sa crypto operations. Dahil dito, mas handa na ang mga bangko na tanggapin ang blockchain sa kanilang proseso. Ang market impact po nito ay ang regulatory clarity ay laging nagiging trigger ng positive market sentiment na posible pong magtulak sa presyo ng XRP pataas kapag tuluyang nagbukas ang mas maraming institution. Ano naman po ang plano ng Ripple para sa 2026 or next year at sa mga susunod pang mga taon? Sabi rito ay Ripple continues to position XRP and its RLUSD stablecoin at the center of real-time liquidity solutions, with banks already settling cross-border transactions through ODL and preparing for digital asset custody. The company's 2026 roadmap appears aligned with Garlinghouse latest forecast. Ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Sa roadmap daw ng Ripple para sa taong 2026 or next year, patuloy po nilang ilalagay si XRP at ang RLUSD stablecoin sa gitna ng real-time liquidity solutions. Dahil ginagamit na ng mga bangko ang ODL at naghahanda na rin sa digital custody, malinaw po na sinusundan ng kumpanya ang direksyong itinakda ni Ginong Garlinghouse. Ang dating pangarap ay unti-unti nang nagiging normal na bahagi po ng global finance. Kaya ang market impact po dito ay ang alignment ng Ripple roadmap sa real-world banking adoption ay nagpapatatag sa pananaw ng mga investors na si XRP ay may long-term value. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman po tungkol dito ay kung susuriin natin ang lahat ng sinabi ni Ginong Garlinghouse ay dahan-dahang nagiging totoo. Mula po sa paggamit ni XRP ng mga bangko hanggang sa paparating na pag-custody ng digital assets, malinaw po na nagbabago ang takbo ng global finance. Habang dumarami po ang institusyong sumasabay sa pagbabago, tumataas din ang kredibilidad ng XRP bilang isang lehitimong tulay or bridge ng pera sa digital na mundo. Para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang sinyalis ito na ang industriya ng crypto ay pumapasok na po sa mas matatag na yugto. Kaya sa tingin ko tama po si Ginong Garlinghouse at maaring muli siyang magtagumpay sa kanyang susunod na prediction. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.